Pakinggan natin to. Binabatikos nila yung confidential funds ni Inday. Pero yung confidential funds ng presidente na mas malaki, ayaw nilang batikusin or ayaw nilang aralin. Ang sabi ni Chua, kasi daw, Commander-in-Chief si Bongbong. O, pakinggan natin to. Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng House of Representatives na imbestigahan din ang paggamit ng confidential funds ng Office of the President. Ito ay matapos makita ng state auditors na may pinakamalaking halagang nagamit para sa confidential at intelligence funds ang tanggapan ng Pangulo noong 2023. Sinabi ni VP Duterte, hindi lang... Tama, di ba? Yan yung sinasabi din ni Marcoleta eh. If we are very critical on how Inday Sara used her confidential funds, bakit hindi natin gawin ito sa lahat? Or since impeachable ang presidente at ang vice president, why not pati yung presidenteng Bongbong Marcos, iano natin, i-scrutinize natin. Why? Because they are impeachables. Tingnan natin kung meron silang ginawang mali. O si Inday Sara, nasilip na natin. O yung paggamit ba ng Office of the President nung kanyang confidential funds, gaano ba ka-accurate? Gaano ba kalinis? Gaano ba kalinaw? Kasi, tingnan ninyo ha. Kung malinis ang paggamit ng Office of the Vice President ng kanilang confidential funds, ginamit na sana nilang example yan dito sa hearing ni Chua. 'Di ba? Kita niyo, this is how the President of the Philippines liquidated his confidential funds. And this is how the Vice President of the Philippines liquidated her confidential funds. Sinong tama? Sinong mas magaling? Hindi ba? Dapat ganun. Kung confidential funds, paano mo masasabi na mali yung pag-disburse ng confidential funds ni Inday Sara? Dapat may comparison ka. Hindi lang pwedeng, sa akin, mali yan. Hindi pa pwedeng sa'yo mali. Kailangan may comparison ka lagi. Halimbawa, mas masarap itong adobong ito dito sa adobong ito. Magtitikman mo parehas. Oo nga, no? Ito, matamis. Okay to. Hindi ba? Dapat ganun yun. Dapat kukuha ka ng datos na pagkukumparahan mo sa kaparehas na opisina, yung impeachable din. Diba? Simple lang yun eh. Malalaman mo talaga na mali itong si Inday Sara sa pagdi-disburse or pagli-liquidate niyan. Kung meron tayong pagkukumparahan man lang, wala eh. Paano mo malalaman na mali ito kung wala man lang tayong pinagkukumparahan? Sinabi na nga ng BIR na wala silang nakitang mali. Wala. Di ba? Wala silang mali na wala silang mali na nakita. So ang kay Inday Sara lang naman dito is, how much is my confidential funds? 125 million. Who gave the 125 million confidential funds? Is it the Malacanang? So sino may kasalanan nito? Why? Ang Malacanang binigay ito sa akin because kailangan ko. Now, binigyan ko kayo ng listahan kung saan ko ginamit. Nasatisfy ba kayo ng listahan? Hindi. Bakit? Kasi nga, walang listahan na makakapag-satisfy sa inyo because trabaho nyo na talaga yung ilubog ako. Yun talaga ang purpose nyo dito. Kaya whether mag-present ako sa inyo ng maayos o hindi, mag-present ako sa inyo ng detalyado o hindi, maghahanap pa rin kayo ng butas. Why? Kasi yun naman talaga ang gusto ninyo. Hindi naman para mapatunayan whether nagamit ko ng maayos yung confidential funds o hindi. Because ini-explain ko na nga sa inyo how it was used. Ini-explain ko na nga sa inyo na we cannot discuss confidential funds dahil mawawala na yung confidentiality nito. Sabi ko, Ombudsman, COA. Sige. Sorry. COA, hindi BIR. Okay, COA.
COA pala, COA. Pasensya na. COA pala, COA. Commission on Audits, hindi BIR. O, pasensya na kayo minsan. Kasi impromptu ako eh. Hindi ako yung, parang wala ako nung mga lista-listahan, ng mga key, ano. Ako kasi pag nagbalita ako, impromptu. Walang review. Basta kung organic, kung ano yung laman ng puso ko, yun yung, ano ko, yun yung inispit ko dito eh. O sige, diretso. Itong ano na to. Ang kanyang tanggapan ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga miyembro ng Kamara kung nais nilang magpasa ng batas patungkol sa paggamit ng mga confidential fund. If you are in aid of legislation and want to legislate about confidential funds, you do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a random sampling of the offices who have confidential funds. Pinaliwanag naman ni Representative Joel Ito nakakatawa yung paliwanag ni Chua. Pakinggan natin. Na ang paggamit ng Office of the President ng confidential funds ay kasama sa mandato ng opisina bilang Pangulo at kasama daw sa mandato ng Pangulo yung paggamit ng confidential funds. Bakit hindi ba kasama sa mandato ng Vice President? Kasi kung hindi kasama sa mandato ng VP, ba't binigay nyo? Bakit inapprove nyo? Ba't binigay ng Malacanang kung hindi naman pala kasama? Humingi siya in the first place. You could have declined it. Di ba? Nagde-deliberate kayo. Di ba nag-uusap-usap kayo? Kayo ang nag-allocate ng mga budget. Ba't lumusot? So ang sinasabi mo ba, hindi mandato ni Inday yun? Mandato niya na yun the moment na ibinigay niyo sa kanya yun. Besides, si Inday Sara, advisor siya ng NTF-ELCAC. Konektado siya sa NTF-ELCAC. Therefore, pagdating sa intelligence, meron siyang function nun dahil nga inappoint siya doon sa NTF-ELCAC. Totoo yung sinasabi ni Chua na dapat bigyan ng confidential funds ang presidente, hindi tinatanggalan. Ang presidente tinatanong lang paano niya yun ginamit. Mandato nga ng presidente yung magkaroon ng confidential funds, pero ang tanong dito, paano yung ginamit, Chua? Hindi to usapan ng dapat bang bigyan ng confidential funds ang presidente o hindi. Usapan po ito ng dapat bang magamit ng tama yung confidential funds o hindi. Kasi ini-scrutinize si Inday, dapat scrutinize din natin ng Office of the President. Yes, it is his mandate bilang Chief Executive. Walang question dun. Ang question is, tama ba yung paggastos nila dun? Chua, yun ang hindi mo naiintindihan. Si Inday Sara, hindi ba mandato yung pagkakaroon ng budget for intelligence, confidential funds? Kung hindi, bakit siya nabigyan ng 2 beses? Tama, ngayon lang naman siya hindi binigyan at saka 2024, pero 2022 tsaka 2023 meron. Bakit? Ibig sabihin, minandate nyo rin siya na gumamit ng confidential funds. Ang tanong, tama ba yung paggamit ni Inday? Question mark. Nag-send siya sa inyo ng mga listahan kung saan niya dinala yung pera. Itong Office of the President, dapat ba na meron silang intel funds or confidential funds? Oo, dapat. Tama yun. Wala naman nagsasabi. Lahat naman ng presidente meron eh. Ang tanong, nagamit ng tama? Paano nyo malalaman na nagamit ng tama ng presidente yun kung hindi nyo scrutinize? Yun ang tanong, Chua. Nagsasasabi mo. Commander-in-Chief ng Sandatahan, lakas ng bansa. Sa Office of the President is a different matter dahil yun may trabaho at may obligasyon ng ating may trabaho at obligasyon. Hindi yun ang problema. Chua, hindi yun ang issue. Ang issue is, nagamit ba ng tama yung pondo? Kasi yun ang ini-issue nyo kay Inday. Hindi naman issue kay Inday yung whether dapat o wala siyang confidential funds kasi binigyan nyo eh. Kaya nyo binigyan kasi
Inalaw nyo siyang gamitin yun. Therefore, minandate nyo siya na gamitin yun. Question, nagamit ba ni Inday ng tama o mali? Yun ang kino-concern natin ngayon. Same concern natin sa Office of the President. Mandato niya na magkaroon siya ng pondo na yun. Ang tanong, nagamit ba niya ng tama o mali? Hindi nyo alam. Bakit? Kasi nga, hindi nyo ini-scrutinize katulad ng ginagawa nyo kay Inday. Chua, hindi mo alam yung sinasabi mo. Presidente bilang Commander-in-Chief ng sandatahan ng ating bansa at ang kanya po ay it concerns national security. O, di ba yun din ang sinasabi ni Inday? Yung paggamit niya doon concerns national security. Ulitin ko, Chua, ha? Para lang maintindihan mo. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi tanong whether dapat ba may confidential fund sila o wala. The question here is, papaano nila ginasta yung pera? Saan nila ginasta yung pera? Kung si Inday Sara ay sinisilip natin kung papaano niya ginasta, saan napunta yung confidential funds, hindi ba dapat ginagawa rin natin yung sa presidente? Kasi mas malaki yung budget ng presidente. Kung sakaling mangungurakot ang presidente, mas malaki yung kukurakutin niya kaysa dun sa 125 million ni Inday. Di po ba? Tama po ba yon, Representative Chua? O so sana nagkakaintindihan tayo doon sa punto na ito, ha? Hindi naiintindihan ni Chua kung ano yung gusto niyang sabihin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali